Ang Cordillera ay kilala bilang Himalayas ng Pilipinas. Ito ay tahanan ng mga natatanging kultura at tradisyon. Dito matatagpuan ang mga rice terraces ng Banawe, na itinuturing na isa sa mga hiyas ng UNESCO. Pero sa aming Cordillera Adventure, sinubukan naming harapin ang mga hamon. Tumudulas yung gulong ko. Landslide ulit dito. Grabe, may mga landslide na dadaanan. Yung aberya na mangyari. Grabe, yung taas na no. Uy, may landslide! Slow down, slow down, slow down. Good morning mga sir, no? Good morning. So, today is it's around 5:52, magsi-6 na ng umaga, no? So, ngayon is nandito kami sa place nila Tres or bahay ng manugang ni nila Tres. And today, we're going to do an adventure ride sa papunta kami ng Cordillera. And 4 na motor kami. So, ito yung motor ni Tres, motor ni Edward, motor ko, tas humabol lang si Geraldo mula pa Manila yan, alas 2 ng madaling araw, bumiyahe na siya, napakabilis, dumating siya ng 2.5, niyayabang niya 2.5 hours mula Manila hanggang Tarlac. Napunta siya dito, pero sobrang bilis nun, expected namin dadating siya mga alas 6 pa. Anyway, yung pupuntahan namin or yung gagawin namin na ride ngayon is more of an adventure tour ng Cordillera. So hindi siya endurance kasi wala namang kami hinahabol na oras. So paano kami napunta dito? Mula Manila is nagbiyahe kami kahapon ng 8 PM. Then dito muna kami nag-stop over para magpahinga sa bahay nga nung manugang ni Tres. So thank you kay Tres TV sa pagpapatuloy sa amin, nakapagpahinga kami. mas marami kami energy kumpara kay Geraldo, pero wala to, batak to eh. Naka-sting to eh. so ngayon preparing na kami papunta sa first stopover namin dun sa Ritz Hotel. So papakita namin sa inyo kung saan ba nagre-register if ever na gagawin yung Cordillera Adventure Tour. So, ito nga palang Cordillera Adventure Tour na gagawin namin. Unregistered to . Hindi kami nagpa-register. Wala kaming passport. At wala rin kaming mga checkpoints na kailangan puntahan. So, ang ginawa namin parang DIY style. So, yung DIY style na yun, meron kami sariling mga checkpoints na sinet. Na yung ruta namin is the same pa rin nung Cordillera Adventure Tour. Level 1 nga pala yun. Kasi merong, ilang level nga ba yun? 4? 5? 5 level ng Cordillera Adventure Tour. So yung level 1 yung pinaka basic na open siya lahat for all types ng motorcycle, kahit lower cc pwedeng magawa yun. So tara, samahan nyo kami sa adventure namin. 3 araw namin to gagawin mula Saturday hanggang Monday. So kita-kits, let's go. Good morning! Ganda ng panahon, no? Perfect, pag-akyat natin ng Baguio, maganda yung makikita natin clearing doon. So ride out na tayo mula sa bahay nila ng bahay nila Trust TV. And 4 na motor nga kami ngayon. Mamaya na mag-spirit kasi lugar to nila Tres. Tapos sa likod ko si Edward, bago natin tropa na ang ka-workmate ni Tres, ni Rani. Then sa dulo, as usual, yung pinakamabagal ang expert sa bangkingan, si Raldo. Wala pa nagsisama ng TV, no? Kasi may prior commitment. Artist. Prior commitment. Pero yun eh.
Pero pero ano, sa susunod kasama na namin siya ulit. So yun, so papunta na kami ng Baguio, paakit kami ng Baguio. Ang una namin stopover is una namin checkpoint for this DIY cat level 1 sa Cordillera Adventure Tour level 1 namin is yung Ritz Place or Ritz Hotel. Diba nagkakamali? So then, yung registration or yung tayo magre-register if ever na babala ako yung gawin yung level 1 ng cat Cordillera Adventure Tour. So yeah, let's go! Hindi sa tayo na yun dahil pumunta mo na. So tingnan ng boundary na Pangasinan at Laungan. Welcome to Municipality of Season. Ito na, going to Baguio. Sana tayo. Good, close. Ay, close naman talaga yun. Nakita ko na din sa mapa yun, kaya nandun close. Paano tayo pakaliwa eh, hindi sa pakanan. Sa pakaliwa tayo. Eh, laon yun oh, nasa laon yun na tayo. Nagkakaroon lang yung sa akin. Reset! Nag-hype pa sa akin si Kuya eh. Adjust ka, Gi! 1, 2... Saba? 1, 2... Sorry. 1, 2... Hindi. Kaya isang grab screen, hindi ako mapindot eh. Babilak. Saan tayo dadaan? Saan ka pinapadaan, Ron? Itong Rosario? Ako eh. Rin. Ngayon, tama. Rosario MacArthur. Kasi may isa pang may pakaliwa eh. Dito, pinapakaliwa ako dito, yung isa. Ay, yung isang ruta pala. Pinapa tayo. Parang backdoor yata yun. So, stopover muna kami mga tropa. Kain muna kami ng almusal namin dito kay Air Paint Center. Ito ka lang ito. Iba eh. Mga tropa. Oh sir. Kain muna kami dito. Gutom na eh. Tapos, diretso na kami ulit. Paakit ang Baguio. Let's go! You know, so tapos na kami kumain. So, lalarga na kami. So, itong side pala na dito, sa kanan, ito yung Pakayanan Road. Pero sarado daw ngayon yan kasi may yung daan bumagsak. Kasya naman yung mga motor, pwedeng makadaan yung mga motor. Pero medyo delikado. Kaya dito kami dadaan sa may Marcos Highway. Mas may thrill daw, sabi ni Kuya, yung nakausap namin. Pero, mas mahaba nga lang yung daan. Yan. So, meron pa tayong almost 1 hour and 19 minutes. Let's go. So, tara. Kanan na tayo sa papuntang Marcos Highway.
So medyo mararamdaman na natin dito yung cold weather. Uy, traffic. Merging ng dana. Singit po. So since close yung Cannon Road, lahat halos ng sasakyan dito dumadaan sa Marcos Highway. Yeah. Sana lang hindi natin kasabay masyado yung mga malalaking truck. Pag galing pala kayong T-Flex, si Tex, dito yan labas nyo. Yan, T-Flex. Tapos pag ano nga, pag Canon. Ay! Tama ba ako? Baliktad dun. Mali tayo. Pero may pwede tayong kumanan dito. May daan ba dito? Oh, meron. Dito eh. Nagkamali tayo ng pasok, pre. Dapat doon tayo sa kanan. Joseph, papunta na kami. Saan ba? Ay, wait lang. Ano? Stop-over muna tayo. Nga pala mga katin, bawal pala stop-over. Loud-fight. Cellphone muna yan. Ano mga sir, so first time kong angakit ang Baguio na nakamotor. So makikita nyo dito sa mapa, yun sa may Marcos Highway, ang daming twisties oh. Uy, exciting. Tapos mararating na namin yung Ritz Hotel, Ritz Place. So dadaanan lang namin siya actually kasi hindi naman kami nga magre-register for CAT level 1. So papakita lang namin kung saan kayo pwedeng mag-register para makuha yung passport na gagamitin nyo if ever magre-register kayo. So pag magre-register kayo sa CAT, pwedeng online, and then payment via GCash. First time natin nakakit ng Baguio. Actually nakarating na kami ng Benguet, pero sa kabila yung daan namin. Mas nauna pa yung Benguet kaysa sa Baguio eh. Nakakit ng motor. So sa Aritaw. Wow! Ganda! Oh, wow! Ganda na kapundukan, oh. Solid, oh. Ayun, solid, oh. Ayun, ano, lubak. Kanan. Ganda, oh. Ganda, oh. Wala pa tayo doon sa pinakamataas na parte ng ano. Yes! Ako, tatagos tayo dyan. Nakakatin natin yan. Sa Cannon Road kasi meron din yung parang mga falls na ano eh. Oo, doon sa Cannon Road. Oo, laging basa. Pero let's see, no, kung baka meron naman din magandang i-offer si Marcos Highway. Tignan natin. So mas malayo nga lang talaga yung ikot natin kumpara dun sa Cannon Road. Pero actually, bago pa talaga may Cannon Road, Marcos Highway na daan ng mga ibang ano eh. Pero sila Leo, sila Motivation, alam ko nakadaan pa sila last time sa Cannon Road eh, kasi may picture sila. Eh paano sila nakapag-picture sa Lion's Head? Okay. Sige. Pero alam ko kasi bawal ka na rin mag-park dun sa bandang gilid ng papuntang Lion's Head eh, dahil yun nga nagkakos ng traffic. Tsaka doon na yung amoy sunog na clutch palagi. Yung mga hirap na mga manual, palagi doon amoy sunog na clutch. Kaya dikit-dikit yung mga din pagawaan ng mga sasakyan.
Maganda yung panahon dito, medyo medyo madilim pero dito okay, wag na pumunta dito, na okay lang. Punta na tayo dito sa kanan, Baguio. Grabe yung sea of clouds yata, ayun sa taas, no? Ganda ng scenery sa kaliwa ay sa kanan, no? Huwag kayo masyado bigani sa tingin-tingin mamaya. Yung nagkukwento ka tapos naging kwento ka. So time check, it's 9:26 in the morning and 43 minutes away na lang kami. And look at the view. Wow! Ang ganda. Pasok. Malamig na mga sir. Siguro ang tansya ko dito mga nasa 22 degrees. Pag doon sa taas, ganyan, wow! Baka? Uy, may shower! Shower! May shower bigla eh. Wala siguro nagbebenta ng aircon sa Baguio, no? Wow, welcome to Baguio! Welcome to Baguio! 2 minutes na lang guys, nasa Ritz Hotel na tayo. And yeah, officially we are welcoming you. Kala mo taga Baguio eh. Welcome sa Baguio guys. Video na tayo saglit. So what's up guys, nandito na kami sa Ritz Legarda Hotel, Restaurant and Bar. So dito sa Ritz Legarda, dito kayo dito nyo kukunin actually yung passport if nag-register kayo via online or pumunta kayo dun sa office nila sa Makati. Doon kayo pwede magbayad or magpay. Then dito nyo kukunin yung passport. So doon sa passport na yon is nakalagay doon yung mga checkpoints na pupuntahan nyo per level. So merong CAT level 1 hanggang CAT level 6. Sa CAT level 1 may number of curves. Kung di ako nagkakamali 1,000 plus yung kurbada na dadaanan nyo. Tapos yung gagawin namin is parang CAT, Cordillera Adventure Tour, pero DIY. Hindi na namin pupuntahan yung ibang checkpoint. Meron kaming mga inalis, meron kaming mga pinalit na ibang checkpoints para maikot pa rin namin yung Cordillera. So parang Cordillera loop yung gagawin namin. So dito, pag nakuha nyo na yung passport nyo, dito nyo isusulat yung current odometer nyo. Then, pag napunta na kayo sa susunod na checkpoint, tsaka nyo i-record ulit yung panibagong odometer nyo, yung, kung ilan yung tinakbo nyo. Yung presyo nga pala nung tour or yung CAT level 1 is 2,500. So, ang inclusion nun is yung passport plus yung certificate and t-shirt. Di ba makakuha ng t-shirt pag natapos nila? After yung matapos yung checkpoints, makakuha kayo ng sticker. Stickers and certificate. Yan. So yun, ang maganda doon is parang meron kang pruweba or meron kang validation na natapos mo yung Cordillera Adventure Tour. So hindi na namin yun ginawa kasi nga meron kaming mga conflict pagdating sa coding kami ni Gerald ng Monday. So hindi kami pwedeng dumaan dito ng Monday. Si Ryan namin na naman coding ng Friday, so hindi rin siya po pwede. So yun, kaya ginawa namin DIY na lang para at least mape-perform pa rin namin yung Cordillera Adventure Loop. Yun nga lang, wala kami certificate, pero okay lang, it's a paper lang naman. Tsaka
meron naman kaming recording. May mga shoots naman kami. Kaya tara, samahan nyo kami doon sa second spot na pupuntahan namin, yung Ambuklaw View Deck. Ambuklaw Dam View Deck natin. So, let's go! Ambuklaw Dam View Deck ang next stopover natin. So from here, around 1 hour yung babiyahin natin. So hindi namin napapansin yung haba ng biyahe, no? Kasi ang ganda ng mga ang ganda ng mga tanawin, ang ganda ng mga places eh. Hindi ka tinatamad, hindi nakakatamad yung biyahe. Hey, Pag! Hey! Para mga bobo. Ah! 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 Taas, di kita eh. Okay. Grabe, ganda guys, oh! Taas na naman, oh! Ah! Yun, oh! Ah! Grabe, dun kami galing sa baba. Dun. Let's go. Yun lang, may dumi. May basura. Solid, first time Baguio motor. Eto nakaakyatan ng Baguio itong mga to, pero kami first time namin umakyat dito sa Baguio. Kilig po. Tingnan nyo naman, no? Kitang-kita nyo ba? Nakikita nyo ba yung pag? Yung kilig mo may halong kilig ng tuwa at saka lamig. Angas. So, pahinga lang kami saglit dito. Tapos, diretso na kami ulit papuntang Ambuklaw Dam View Deck. Solid yung lamig ngayon. Nasa ilan yung degrees kanina? 23, no? 20. Oo, gano'n, naglalaro. Yun yung lamig sa aircon ng aircon namin sa bahay. Sarap. Iba pa rin talaga yung lamig ng Baguio, no? Kasi bakit kinukumpara din natin minsan sa Tanay? Kasi parang meron din season sa Tanay na sobrang lamig din eh. Ito kasi sa Baguio talagang Baguio feels eh. So wala na kami sa town proper. So nasa bandang Itogon, Benguet na kami. Ayan. So paakyat na kami ng Ambuklaw Dam. Ay, ganda! Magical, oh! Ganda! Ang ganda! Solid dito guys, oh. Ang ganda yung view. Tapos meron mga kulambu yung yung mga bundok dito. Para guys, oh. Parang sarap tumalon dyan, oh. Oh, ganda. Wey! Ganda! Ganda, oh. Ganda, oh. Ganda ng mga... Ganda, oh.
So, dito na kami sa Amboklaw View Deck. Hindi pa dito. So, nandito na kami sa Amboklaw View Deck. Ayan. Wow! So, yun yung dam. Grabe, solid. Ang ganda dito. So, ngayon, konti lang yung binubuga niya ng tubig. Pero siguro pag nagkaroon ng ulan or sobrang taas na ng water level, tsaka siya natin. Punta pa tayo doon? So, lalapit muna kami ng konti dun mga sir, no, sa may spillway, dun sa may dam nga. Kasi madadaanan naman namin. Tsaka para mas may closer look kami nung Amboklaw Dam. So, then, after the Amboklaw Dam, diretso naman kami sa sa highest point. Yan. So, lalapit lang kami dito. Oy, saan kayo pupunta? Dumiretso ba kayo? Pero alam ko dun yung pababa sa pababa. Oo, kasi napanood ko dun sa vlog din ng iba, dun sa waiting shed na yun eh. Yeah. Para makita natin ng malapitan yung spillway. Ay no, kita dito. Kitang-kita na dito yung spillway. Pero alam ko may restrictions dito eh. So nakalagay dito na, ayan, warning, the area around the dam is not intended for swimming, wading, or other recreational. Bakit ka naman kasi mag-swimming sa dam? Ayan. So, keep out, restricted area. So hanggang dito na lang. Pero actually, doon pa naman sa taas, kitang-kita na. Pero pwede kayong hanggang dito yata pumasok para mas makita nyo ng malapitan yung dam. Yan. So try natin magpalipad ng drone. Kung pwede. Pwede ba? May mga nagpapalipad ba dito? Yeah. Oo nga pala, no? Yung checkpoint, this is the second checkpoint from Aritao. Petron Aritao. Kung gagawin niyo yung cut, ito yung pangalawang checkpoint dun. Ayan. So, magpipicture taking lang kami, papalipad ng drone. Tapos, new highest point na.
Okay, so tapos kami dito sa Ambuklaw Dam. So again, kung binabalak nyo mag-cut sa level 1, cut level 1, ito yung second checkpoint na kailangan nyong madaanan. So kailangan nyo mag-picture dun sa view deck, yung una naming hinintuan kanina. Tapos, diretso lang kayong konti, meron kayong makikitang waiting shed sa may bandang kaliwa. Meron lang rough road na dadaanan, itong rough road na dinadaanan namin pababa. And then, pwede na kayong lumapit dun sa pinaka Ambuklaw Dam. So, pwede pa kayong dumiretso doon, pwede nyo daanan yung pinaka bridge ng Ambuklaw Dam. Tapos, yun nga lang, babalik din kayo dito. So, iikot lang pababa. So, ang mas maganda, balik na lang kayo dito para paakyat. Tapos, yun, next stop namin is yung New Highest Point. So, papunta na kami ng New Highest Point. Ayan. So, sa New Highest Point, dadaanan na din namin dun si Tatay Alfredo, yung tumulong sa akin at tumulong sa amin actually nung nasiraan ako ng motor, yung kumupkup sa bahay nila nung kami nakisilong dahil sobrang lakas ng ulan nun eh. Hindi namin alam kung makikita namin talaga siya doon or nandun siya, pero meron lang kaming bibigay na mga siguro small gift appreciation lang na groceries. Pa-thank you na lang din kasi ayun nga, pinatuloy niya kami at pinakain niya kami. Binigyan niya kami ng kape habang naghihintay kami ng mag-aayos ng pinaka motor namin, si Kuya JR. Guhaod! Naalala ko na yung ano niya, apelido niya. Si JR Guhaod. Ayun. So, hopefully nandun si Tatay Alfredo para makapagpasalamat kami uli. Tapos baka doon na rin kami mag-lunch sa bahay nila. So yun. After ng Highest Point, ang last stopover na namin is yung sa Transit na sa Banawe Transit House. Yun. Yun. Kaya, let's go. Samahan niyo pa kami. Sana itong weather na to, tamang daan lang para hanggang mamaya good weather pa rin. Yan, so tinatagos na namin dito yung Bugios Road papunta ng New Highest Point. Dito rin kami dumaan nung pauwi kami, galing kaming mountain back sa may Mangoto Road. Kung maalala nyo, meron kaming pinuntahan na daan or meron kaming dinaanan na sobrang ganda na overlooking. Yun yung sa Mangoto Road. Galing kami sa taas, tapos dito kami bumaba pabalik. Yan. Sa mga 2 hours na yung natin, yung biyahe natin papunta sa New Highest Point. Grabe, solid yung daanan talaga dito. Ganda ng scenery, ganda ng mga kabundukan. Ay, ang ganda ng Pilipinas. Mafag pa din, mahamog pa din. And then medyo rainy, medyo bumabagsak yung konti yung umbon. Pero okay lang naman, wag lang lalakas, okay lang yung ganito. Oo. Pero pag buhos talaga, yun yung ayaw namin kasi nakakasira ng ng mood. Yan. Grabe, parang nagbibip yung bundok. Awen! Awen pa rin, awen! Awen! 33 minutes out. Malapit na tayo sa New Highest Point at tumigil na yung ulan. Pero sobrang lamig din ng kamay ko. Sobrang naninigas na. Pero grabe, tignan nyo naman yung view sa taas, yung terraces. Tapos sa baba,
Ay! Tarik! Uy, may packet! Engine brake! Engine brake! Engine brake! Engine brake! Uy, gawa na engine brake ko! Nung kami galing sa taas kanina, oh, grabe. Tapos, aakyat pa kami uli kasi highest point nga eh. At nangyari na nga ang di inaasahan. Basta dali-dali, no?